matalino. Nagkaroon po sila ng bilang isang magulang na kahit po nararamdaman mo po yung hirap, nung isang araw po, kaya po nababalitaan yung gano'n, parang napapawi po yung hirap, napapawi po yung mga pinagdadaanan mo kahit gano'n ka. Yung pagpupuyat ko po talagang yung mga Biyak, ako po ay nagpapurit ng kapasalamat sa Panginoon. Sa kabila po ng aming pinagdadaanan, din niya ho kami pinababayaan. Papurit pa sa salamat po at sa tuwing natouch ako. Ang sunod po magbabahagi ang ating Nanay Mer. At maghari ka sa pagbabahagi ko, karampot man ito, kapulutan ng aral ng mga kapatid ko. Amen. Buhay po ang Diyos! Sabi ko, salamat po Ama, ipagkakaloob ko na po sa mga kapatid ang gabing ito. Sapagkat batid ko naman po na marami sa inyong nais magbahagi ng na mayroon din pong dinaramdam ko. Subalit, nandun sa damdamin ko yung parang may tumatawag sa akin. Umakyat po ang anak. Hindi po ako mapalagay. Sabi ko, anak, angkinin mo na yan, dampi sa'yo ng badal. Binusog niya.
tiran, nakangiti sa harapan, puno ng katatagan, sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sapagkat naroon yung lakas, ang paa natin ay humahakbang patungo dito, kung saan dako nag yung ating mga damdamin. Amen po ba? Paano mo pong hindi mapapasalamatan ng Ama, kagaya ko? Na sa bawat araw na makikinig ako ng kanyang banal na aral, ng kanyang mga banal na salita sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginagamit ng Panginoon, subalit, sa pananalig natin na ang Diyos ay buhay, kapag mayroon kang mabuting pagsubok, pagdalisay sa bawat araw ng ating buhay, hindi nagwawagi ang kalaban, kundi doon sa pagsubok na yon, may katagumpay. Iba po ang nararamdaman ko ngayon sa puso kong galak, na para bang ngayon ko napakasarap na maramdaman ang buhay na Diyos na sa mumunting karamdaman, naroon yung lakas. Pag uwi mo, punong-puno ka ng kalakasan. Kaya po mga kapatid, ng Ama para sa atin, huwag po natin siyang pahihindian, huwag po natin siyang tatanggihan. Amen po ba mga kapatid?